Hi guys, good morning. Excited nga ako ngayong araw dahil ngayon nga ay may order sa akin sa aking Shena's food tray. May nag-order sa aking menu. Kaya naman excited ang inday nyo. Kaya naman samahan nyo ko sa aking luto serye today. Tara, let's go! At ayun na nga, inuna ko nga dyan yung maha natin dahil nga papatigasin pa natin ito at papalamigin bago natin balutin para naman maiwasan natin ang pagkasira. Kaya naman inuna ko na munang gawin ang ating creamy maha. Ayan. Naglagay lang ako dyan ang gata ng whole corn, cream corn at evap milk. At naglagay din ako dyan ng kalahating condensed milk. At pagkatapos naman yan ay tinunaw ko na rin sa tubig ang cornstarch natin. At isinalang ko na rin yan sa apoy at nilagyan ko ngayon ng asukal. Tinansya ko lang dahil nga pangit naman kung masyadong tatamis. Kaya naman tinansya ko lang yung asukal niyan. At ayan na nga, lumalapot-lapot na nga siya. At haluin lang natin yan ng walang tigil sa low-medium heat. At kapag kaluto na yan, ay pwede na natin yan ilagay sa ating bilao. So, yun na nga, naghalo-halo na nga ako dyan ng ating maha. Sobrang nakakapagod ngayon haluin at sobrang bigat na niya at malapit na talaga siyang maluto. Kaya naman, tinaga-tsaga ko lang sa paghalo yan. At ayun na nga, nang matapos nga ako sa mahabang pinapalamig ko nga siya sa mesa. Yun, nagsalang na nga ako dyan ng pang sauce ng spaghetti at pang gisa ng gulay. So, pinagsabay ko na nga dahil nga ang time natin ay alas 4 at na-late na nga ako dyan ng time dahil nga rush order din kasi ito. At ang pag-order kasi sa akin dapat ay 2 to 3 days before the event. Kaso, biglaan lang talaga tong order na to at ang nag-order nito ay yung asawa ng kapatid kong bunso. So, birthday ng kuya niya, nakakalungkot din kasi kasabay nun ang pagkamatay ng lolo niya. Kaya naman, ni-rush order na lang nila ito. At hindi din naman kasi nila inaasahan na mag-order sila sa akin. Naisip lang talaga ng asawa ng kapatid ko na sa akin na lang mag-order since nga nakita niya sa Facebook na meron akong pinapromote na menu which is Shena's food tray. Naisipan kong pa-order ng mga food tray para sa mga celebrations, events like birthday, binyag at kahit ano pang celebration. So, pwedeng-pwede kayong mag-order sa akin. PM nyo lang ako sa order at isi-send ko sa inyo yung mga menu ko. So, ayun na nga, thankful ako sa nag-order nito dahil nga first customer ko siya at binigyan ko rin siya ng discount. Nilibre ko na yung delivery niya. So, eto na nga yung ating creamy maha. Natapos ko na nga siya at naibalot ko na rin siya dyan. So, small nga lang yung mga in-order niya at sulit na rin dahil pinasobrahan ko siya at sobra-sobra din sa 5 to 10 packs siya yung small natin. So, ayan, pagkatapos nga ay isinunod ko naman itong ating pancit canton overload na hindi tipid sa gulay at sa sahog. Ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano siya kaumbok at kung gaano siya kabundok dahil hindi nga natin tinipid yan. So, small size din yan ang order na yan. At ito na nga yung finished product ng ating pancit canton sa bilao. So, small size lang yan. At next na nga natin dyan isusunod ay ang ating spaghetti. Hihintayin lang natin siyang maluto at ipe-prepare na nga din natin ang ating spaghetti. Ngayon kung nakarating kayo sa video na ito, paki-comment naman po kung taga saan kayo para malaman ko po kung sana po nakaabot ang ating video. At ito na nga yung spaghetti natin, natapos ko na nga rin siya kaya naman inilagay ko na rin siya dito sa ating bilao. Siyempre, hindi rin yan tinipid at beefy, saucy at cheesy ang ating beef spaghetti. So, beef nga pala yung nilagay kong giniling dyan at hindi pork. Kaya, beef spaghetti yan. So, ayun na nga. Ito na ang finish natin na spaghetti. Ayan. Beef spaghetti natin, overload sa sauce. Hindi tinipid sa sauce yan. Hindi tinipid sa cheese. At may patoppings pa na
hotdog sa ibabaw. So, pinabundok ko rin yan para nga naman sulit na sulit talaga ang binayad ng ating customer. Kaya naman, kahit small lang yan, ay marami na rin makakakain dyan for sure. Dahil nga, hindi nga yan kaunti lang. At hindi nga natin yan tinipid. At pagkatapos nga yan, ay isinunod ko naman itong ating special biko na made ng mama ko yan. Ayan, siya na nga yung gumawa ng ating biko dahil nga medyo masakit pa nga ang braso ko dyan sa paggawa ng maha. At alam naman nating lahat na ang maha at ang biko ay mahirap talagang lutuin yan, lalo na sa paghahalo. Dapat nga hindi yan titigilan ng paghahalo, kaya naman medyo masakit pa yung braso ko dyan. Dahil nga ganun nga yung ginawa ko sa ating maha. At isa pa, expert naman din ng mama ko sa paggawa ng biko dahil nga kapag pumupunta siya ng school may Christmas party, laging biko ang niluluto niya. At hindi ko naman din maipagkakaila ang lasa, sobrang sarap din niya. At tamang-tama lang yung tamis at may latik pa nga yan sa ibabaw. So ayun na nga, prepare ko na nga itong biko at papalamigin lang natin yan bago natin balutin. At ito na nga guys, finished product natin. Meron pa nga tayong pa-freebies dyan na maha dahil nga may sumobra sa ating maha. Kaya naman pina-freebies ko na lang din yan. At dito ko na nga tinatapos ang ating video. At itong product na nga ito ay bundle for 2,300 pesos nga iyan. So salamat sa panonood. Yun lang. Bye-bye.